Ah, bago kami magsimula sa pahayag ng Biblia sa Genesis 1 at 2, mga mahalagang talata at kanilang konstekto, magandang umaga sa inyong lahat at lalong-lalo na sa mga naaabot ng video ito at nakikinig. Binabati ko kayong lahat. Magandang araw at ang magandang umaga at ang oras ngayon ay itong oras ngayon April 4, 2024. Bago tayo magsimula sa pahayag, sa aking babasahing mga pahayag, manalangin muna tayo. Heavenly Father, thank you for the gift of prayer and the promise of your peace. Teach us through the power of Jesus Christ and the Holy Spirit to approach you with hearts full of thanksgiving, trust in your sovereignty in the midst of life's changes. Help us to depend you for guidance and experience the restful peace that comes from abiding in Christ. May we apply this wisdom in our daily lives, offering prayers with gratitude and finding reassurance in your unfailing love. In Jesus' mighty name, Amen. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Naway ang lahat na may papaliwanag ko, maintindihan ng lahat ng mga nakakarinig, o especially dito sa aking sister wife, maintindihan niya lahat ang bukod ng nilalaman itong ipapahayag ko kayo nga Genesis 1 at 2. Lord God, tulungan mo akong may explain sa kanila. I-guide mo ako, Lord, para ma-explain ko ng maayos sa kanila at maintindihan nila ang lahat ng sinasabi ko. Maraming salamat po. Hallelujah. Salamat po. Bago tayo pumunta sa ating pag-i-explain, basahin muna natin ang Genesis 1 at 2 sa Biblia. Titingnan natin sa English version. Genesis 1:1. In the beginning, God created heaven and earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. Yan ang sinasabi sa Biblia sa verse na ito. Genesis 1:1, muling paglilikha ng daigdig. Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Paliwanag sa simula ng lahat na ipinakilala na ang Diyos bilang ang lumikha ng lahat ng bagay sa konstekto ng Trinidad. Ang Ama, ang lumikha, ay nagbibigay buhay sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita na naging laman sa persona ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Bagong Testament,
correlation, John 1:1-3, sa simula pa ay naroon na ang salita kasama ang Diyos. Ang salita at ang salita ay Diyos. Ito ay naroon sa simula kasama ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay nilikha ang lahat ng bagay. Wala sa anumang ginawa ang hindi nilikha ng salita. Paliwanag. Ang kawili-wiling kaugnayan sa pagitan ng Genesis 1:1 at 1:1-3 ay nagpapakita ng kamangha-manghang pagkakatugma sa pagitan ng sinaunang katuruan at mga pangyayari sa bagong tipan. Sa Genesis, tinuturo sa atin ang Ama ang lumikha ng lahat ng bagay. At sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha niya ang lahat ng bagay. Sa Juan, ang salita na itinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na naging tao at na namuhay sa gitna natin. Ang salita na ito ay hindi lamang kasangkapan sa paglikha ng lahat ng bagay, kundi siya rin mismo ay Diyos. Ang papel ng Espiritu Santo sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi natin dapat kalimutan ang papel ng Espiritu Santo sa proseso ng paglikha. Sa Genesis 1:2, binabanggit ng Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sa konstiktong ito ng Trinidad, ang Espiritu Santo ang nagdadala ng kapangyarihan at bisa ng Diyos sa buong daigdig. Siya ang pinagmumulan ng buhay at lakas, at siya rin ang tagapagbunga ng mga gawa ng Diyos sa lupa. Sa Juan 16:13, basahin muna natin sa Biblia. Sa Juan 16:13, in English version, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whenever He hear, He will speak, and He will declare to you the things that are comes. So yun ang sinasabi sa Biblia. Juan 16:13 sa Tagalog, sinasabi na si Jesus na ang Espiritu ng katotohanan ay darating at papatubayan tayo sa buong katotohanan. Ito ay isang paalala na ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagtataguyod ng pag-uunawa sa banal na kasulatan,
kundi pati na rin sa buhay ng Kristiyano. Siya ang nagpapakilos sa atin upang may sa buhay ang mga aral ni Hesus at magbigay liwanag sa ating landas. So yun ang nilalaman ng konstiktong ito sa pahayag na ito. So lahat ng sinasabi sa Biblia ay hinihingahan ng Panginoon. Ito ay pinapatunayan niya. So mga kapatid, tayo nang dapat umintindi at kailangan naintindihan natin kung ano yung sinasabi sa konstiktong ito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Lord, maraming salamat sa mga pahayag na binitawan ko at naway naintindihan ng lahat ng nakakarinig o naaabot ng bidyong ito. Maraming salamat po sa umagang ito. Naway pagpapalain ang lahat ng mga taong nakikinig sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord. Thank you sa lahat ng ito. Amen and amen.